Ang mga Stoic, isang sinaunang paaralan ng pilosopiya, ay naniniwalang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pagkakamit ng tagumpay laban sa mga panlabas na puwersa, kundi sa kakayahang pamahalaan ang sarili nating damdamin. Sa mundo natin ngayon, mas mahalaga pa ang karunungang ito kaysa dati. Naranasan mo na bang mapagod dahil sa negatibidad matapos makihalubilo sa isang taong may masamang ugali? Ang mga toxic na tao ay maaaring makagulo sa ating kaisipan at emosyon. Iniiwan tayong frustrado at tila walang magawa. Ngunit paano kung may mga praktikal na paraan upang malampasan ang ganitong klaseng dynamics? Sa video na ito, tatalakayin natin ang siyam na praktikal na ideyang hango sa pilosopiyang Stoic na magbibigay sa iyo ng kakayahang harapin ang mga toxic na tao ng may malasakit, dignidad at katatagan. Samahan mo ako sa isang paglalakbay upang mapangalagaan ang iyong emosyonal na kalusugan at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang payo tungkol sa pagpapaunlad ng mental na katatagan. Sa pagtatapos ng video na ito, magkakaroon ka ng isang toolbox ng karunungang Stoic upang epektibong makitungo sa mga toxic na tao. Kaya huminga ng malalim at magsimula na tayo. 1. Ang pagkilala at pag-unawa sa banta ng mga toxic na tao. Isipin mong ikaw ay isang tagapagbantay sa pasukan ng sarili mong kuta. Ang iyong panloob na kapayapaan, pisikal na kalusugan, at emosyonal na kaligtasan ay lahat nakasalalay sa kutang ito. Walang duda, ang kamalayan ang unang linya ng depensa sa pagprotekta sa kuta ng iyong sarili. Gaya ng isang maingat na bantay na kailangang makapansin ng mga potensyal na panganib, kailangan mo ring matutunang kilalanin ang mga senyales ng paglapit ng isang nakakalason na tao. Si Epictetus, isang Stoic na pilosopo na tagapagtaguyod ng katuwiran at pagpipigil sa sarili, ay nagsabi sa kanyang Enchiridion na hindi ang mga nangyayari sa atin ang tunay na nagpapagalit sa atin, kundi ang paghusga natin sa mga ito. Mahalaga ang paalaalang ito lalo na kapag nakikitungo sa mga toxic na tao. Hindi sila ang may kapangyarihang sirain ang iyong katahimikan. Ang iyong emosyonal na tugon at pananaw sa kanilang kilos ang tunay na nagpapasya kung paano ito makaapekto sa iyong panloob na kapayapaan sa anumang sandali. Ang susi ay ang paglinang ng isang Stoic na pagtingin, isang kalmado at objetibong paraan ng pag-unawa sa sitwasyon. Isa sa mga unang hakbang ay ang matutunang kilalanin ang mga katangian ng nakakalason na pag-uugali. Ilan sa mga babalang senyales ay ang patuloy na pagpuna. Ang isang toxic na tao ay laging may nakikitang mali sa iyo, sa iyong kilos o sa iyong mga desisyon. Maaring tuwiran o di tuwiran ang pagpunang ito, ngunit palagi nitong iniiwan kang walang gana at nagdududa sa sarili. Madalas ding gumamit ang toxic na tao ng panlilinlang para makuha ang gusto nila, mula sa labis na pambobola, panunumbat, hanggang sa pananakot. Lahat ng ito'y paraan para kontrolin ka. Ang toxic na tao rin ay tila nabubuhay sa negatibidad. Hindi natatapos ang kanilang pagreklamo at pagbagsak ng loob ng iba. Pinipilit nilang ituon ang atensyon sa pinakamasamang bahagi ng anumang sitwasyon. Bukod sa mga ito, may iba't ibang uri rin ng toxic na personalidad na dapat mong bantayan. Ang narcissist ay laging naghahanap ng paghanga at pagpapatunay. Maaring kaakit-akit sila sa simula, pero sa huli isang panig lang ang pakikitungo nila. Ikaw ang mauubos. Ang tsismoso ay nabubuhay sa kaguluhang panlipunan. Mahilig magpakalat ng tsismis, manggulo at magsabong ng mga tao. Ang tinatawag na energy vampire ay literal na humihigop ng iyong enerhiya. Ang pakikitungo sa kanila ay nakakapagod sa isip at damdamin.
Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga uri ng toxic na tao at sa kanilang asal, nagkakaroon ka ng isang mental na mapa ng mga banta sa iyong panloob na kuta. Gaya ng isang Romanong Stoic na pilosopo na si Seneca na bumubuo ng estratehiya sa digmaan, maaari mo ring gamitin ang bagong kamalayang ito upang mahulaan ang mga taktika ng nakakasamang tao at magplano upang maprotektahan ang iyong emosyonal na kalusugan. 2. Patibayin ang iyong mga pader. Isipin mong ikaw si Marcus Aurelius, ang tanyag na Stoic na emperador ng Roma. Upang mapamahalaan ang isang malawak na imperyo, kailangang taglayin ang kapangyarihan, kaalaman at matibay na determinasyon. Sa pagpapalakas ng pader ng sarili mong panloob na kuta na sumasagisag sa iyong emosyonal na katatagan, ang mga katangiang ito ay kasing halaga rin. Walang duda, ang mga hangganan na iyong itinakda ang pundasyon ng kutang ito. Sa pakikitungo sa mga toxic na tao, ang hangganan ay ang malinaw na linya na iginuguhit mo sa buhangin. Ito ang nagtatakda ng mga asal na tatanggapin mo at ng mga hindi mo pahihintulutan. Hindi mo dapat payagan ang mga nakakalaso na tao na lusubin ang iyong emosyonal na espasyo, gaya ng isang makapangyarihang monarko na hindi pinapayagang lapastanganin ang kanyang nasasakupan. Dito pumapasok ang pilosopiyang Stoic na nagbibigay diin sa kahalagahan ng katuwiran at pagpipigil sa sarili. Bilang unang hakbang, tukuyin kung aling mga gawain o sitwasyon ang sumisira sa iyong enerhiya o lumalabag sa iyong pagkatao. Ito ba ay ang walang humpay na negatibidad ng isang kaibigan, ang mapanlinlang na ugali ng katrabaho, o ang panghihimasok ng isang kamag-anak? Maging tapat sa iyong sarili tungkol sa mga bagay na hindi mo kayang palampasin. Kapag malinaw na sa iyo ang mga hangganang ito, ang susunod na hakbang ay ang malinaw at mahinahong pakikipag-usap tungkol dito. Kuhain ang inspirasyon mula sa paninindigan ni Marcus Aurelius, maging matatag ngunit makatarungan. Narito ang ilang estratehiya para sa epektibong komunikasyon. Pag-isipan kung ano ang iyong nararamdaman at gumamit ng mga pahayag na nagsisimula sa ako, sa halip na mapanumbat na ikaw. Halimbawa, sa halip na sabihing ikaw ay laging negatibo, maaari mong sabihin, pakiramdam ko ay nauubos ang lakas ko kapag palagi nating pinag-uusapan ang mga negatibong bagay. Maging tiyak hanggat maaari. Sa halip na sabihing kailangan ko ng espasyo, mas mainam ang hindi ako makakausap ngayon, pero masaya akong makipag-usap sa iyo sa ibang araw ngayong linggo. Tuparin mo ang iyong sinabi, ngunit gawin ito ng may kabaitan. Tandaan, may pagkakaiba sa pagiging matatag at pagiging agresibo. Mahalaga na maiparating mo ang iyong punto ng may tiwala sa sarili, ngunit hindi mayabang o mapanakit. Gayunpaman, ang pagtatakda ng hangganan ay hindi natatapos sa isang beses lang. Kinakailangan ang pagiging matatag at tuloy-tuloy sa pagpapatupad ng iyong mga hangganan, gaya ng isang Stoic na pinuno na palaging nakabantay laban sa pananakop ng mga barbaro. Ang isang pader na marupok ay madaling gibain. Kung hindi igagalang ng isang toxic na tao ang iyong mga limitasyon, paalalahanan mo sila sa mahinahon, ngunit malinaw na paraan. Kung kinakailangan, maaari mong bawasan ang pakikisalamuha sa kanila o tuluyang lumayo. Tandaan mo, ang pagtatakda ng hangganan ay hindi tungkol sa pagpaparusa, kundi sa pagprotekta sa sarili. Ang inggit, isang bisyo na madalas pinagmumulan ng toxic na asal, ay mariing iniiwasan ng mga Stoic. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng hangganan, hindi ka nagiging makasarili. Pinangangalagaan mo lamang ang iyong emosyonal na kalusugan at lumilikha ng espasyong kailangan upang maitayo ang panloob na kapayapaan.
Sa iyong stoic na paglalakbay tungo sa isang mapayapang buhay, ang isang matibay na kuta na may malinaw at maayos na hangganan ay isang mahalagang sangkap. 3. Maging hindi kawili-wili sa emosyonal na barbaro. Isipin mo ang isang mabangis na emosyonal na barbaro na pinangungunahan ng pesimismo at laging naghahanap ng dramang gulo. May mga toxic na tao na umaasal ng ganito. Nakadepende sila sa atensyon, sa iyong emosyonal na reaksyon, at nabubuhay ang kanilang negatibidad mula rito. Upang makakuha ng reaksyon, paulit-ulit silang nanunulsol, nang-aasar, nang-iinsulto, umaasang makakakita ng bakas ng galit o sama ng loob na magsisilbing gatong sa kanilang apoy. Sa ganitong konteksto, ang mga stoic na prinsipyo ng kontrol sa emosyon at pagiging hindi apektado sa panlabas na pangyayari ang naging inspirasyon sa tinatawag na Grey Rock Method, isang makapangyarihang estratehiya. Ang Grey Rock Method ay isang teknik na binuo ng therapist na si Paul Fredman. Layunin nitong gawing emosyonal na patag ang iyong pakikitungo. Hindi ito nangangahulugang patay na damdamin, kundi pagkakaroon ng neutral at matibay na harapan. Parang isang makinis na abuhing bato na walang kapitan ang negatibidad. Tulad ng sinabi ng dakilang Romanong Stoic na si Seneca, ang tunay na kaligayahan ay nasa pagtanggap sa kasalukuyan nang hindi umaasa o nangangamba sa hinaharap. Isa itong paalala na kailangan nating itigil ang pagnanais ng pansin. Ang mga toxic na tao ay madalas na naghahanap ng atensyon, mabuti man o masama. Sa pamamagitan ng Grey Rock Method, inaalisan mo sila ng kasiyahang makuha ang reaksyong inaasam nila. Sa gitna ng unos na sinusubukan nilang likhain, nagiging hindi ka kawili-wili, tulad ng isang walang kulay na bato. Ang mga neutral na tugon ang nagsisilbing kalasag mo. Ang estratehiyang ito ay nangangailangan ng pagsagot sa masasamang komento gamit ang mga payak at totoo, ngunit hindi emosyonal na pahayag. Iwasan ang pagpasok sa emosyonal na argumento o pagdedepensa sa sarili. Halimbawa, kung ang isang toxic na kaibigan ay nilalait ang iyong trabaho, maaari mong sabihin, ganoon ba? At huwag mo na itong dagdagan pa. Karaniwan, ang toxic na tao ay susubukang kontrolin ang iyong emosyon, kaya napakahalagang huwag kang mahila sa kanilang emosyonal na bagyo. Maaring gumamit sila ng sarkasmo, panunumbat, o lantad na pang-aaway. Ngunit ang pinakaimportanteng hakbang ay manatiling hiwalay sa kanilang drama. Sagutin sila sa paraang totoo, simple, at hindi emosyonal. Tandaan mo rin ang turo ni Seneca. Ang daan patungo sa tunay na kaligayahan ay ang hindi pagsayaw sa pagitan ng pag-asa at takot. Huwag mo silang bigyan ng kapangyarihang emosyonal na kanilang hinahanap. Ang Grey Rock Method ay isang makapangyarihang kasangkapan, ngunit hindi ito mahika. Maaring sa unay lalong sumama ang asal ng toxic na tao habang sinusubukan ang iyong paninindigan. Manatiling kalmado, maging pare-pareho sa iyong mga tugon, at laging tandaan, hindi ikaw ang sanhi ng kanilang negatibidad. Sa paggamit ng pamamaraang ito na hango sa Stoicism, maaari mong baguhin ang sarili mula sa isang tahimik na biktima tungo sa isang matatag na tagamasid. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan mo ang iyong panloob na kapayapaan at emosyonal na katatagan. 4. Ang paraang sirang plaka. Isipin mong paulit-ulit kang binabagsakan ng emosyonal na panlilinlang. Isang toxic na tao na patuloy na pinupukpok ang iyong mga hangganan gamit ang mapanlinlang na argumento at manipulasyong emosyonal. Ang ganitong klaseng walang humpay na pag-atake ay hindi lamang nakakapagod, kundi lubhang nakakainis. Ngunit huwag kang matakot. Ang mga prinsipyong stoic ng matibay na katwiran
at pagtitiyaga ang naging inspirasyon sa tinatawag na broken record technique, isang makapangyarihang pananggalang kung gagamitin ng tama. Ang broken record technique ay isang estratehiyang binuo upang labanan ang mapanlinlang na taktika. Layunin nitong ulit-ulitin sa kalmado at matatag na paraan ang isang malinaw na pahayag ng iyong paninindigan, parang sirang plaka na laging bumabalik sa parehong linya. Bagaman tila simple, napakalakas ng epekto nito. Pinipigilan nitong mailihis ka ng iba at pinananatili kang nakatuon sa iyong tunay na pangangailangan. Upang mas maunawaan ito, balikan natin ang karunungan ni Epictetus, isa sa mga haligi ng Stoic na filosofiya. Ayon sa kanya, ang kalayaan ang tanging kabutihan at ang kalayaang ito ay kinabibilangan ng kakayahang magtakda ng sarili mong hangganan at ang karapatang tumanggi nang hindi kailangang magpaliwanag. Sa pamamagitan ng broken record technique, ipinapakita mo ang iyong paninindigan at pinipigilan ang sinumang manlilinlang na ilihis ka sa iyong landas sa pamamagitan ng kalmado ngunit walang sawang pag-uulit ng iyong pananaw. Madalas gumamit ang mga manipulator ng emosyonal na taktika upang makuha ang gusto nila, panunuyo, panunumbat o galit. Ngunit gamit ang paraang ito, maiiwasan mong mahila ng kanilang panlilinlang. Pinipigilan mong mapasok ang iyong emosyon at nananatili kang nakatuon sa makatotohanang aspeto ng sitwasyon. Ang patuloy na pag-uulit ng iyong posisyon ay lubhang nakakagulo sa manipulator. Dahil dito, nawawala ang kanilang balanse, nababasag ang daloy ng kanilang argumento, at lumalabas ang kahinaan ng kanilang panig. Isipin mo ang isang alon na paulit-ulit na bumabagsak sa isang matibay na bato. Ang bato ay hindi na tinag habang ang alon ay naglalaho. Taliwas sa iniisip ng marami, ang broken record technique ay hindi para makipagbangayan. Ito ay tungkol sa tahimik, ngunit matatag na paninindigan, ang pagpapahayag ng iyong hangganan sa paraang kalmado, malinaw at hindi mapanakit. Alinsunod ito sa Stoic na aral na dapat ay nakabatay sa katuwiran at lohika ang ating mga tugon sa mga hamon ng buhay. Sa paggamit ng teknik na ito, binibigyan mo ang iyong sarili ng kapangyarihang ipaglaban ang iyong kalayaan at pangalagaan ang iyong panloob na kapayapaan gamit ang walang kapantay na paninindigan. 5. Huwag patulan ang pain. Isipin mo ang isang bihasang mangingisdang nagpapakawala ng pain na puno ng negatibong kaisipan, umaasang mahuhuli ka sa isang malalim na whirlpool ng emosyonal na kaguluhan. Iniaalok nila ang mga panunukso, insulto o pagpaparamdam ng guilt, umaasang makakakuha ng reaksyon mula sa iyo. Isang reaksyong magpapalakas sa kanilang drama at magpapakain sa kanilang negatibidad. Ito ang estratehiyang madalas gamitin ng mga toxic na tao. Ngunit may mabisang panangga ang pilosopiyang Stoic, ang kawalang kibo o indifference. Hindi ito pareho ng pagiging walang pakialam. Sa halip, ito'y tumutukoy sa estado ng pagiging emosyonal na hiwalay o detached sa isang bagay. Para sa mga Stoic, lalo na kay Epictetus, may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng apathy at ng indifference. Para sa kanila, ang apathy ay kawalan ng malasakit at sigla, habang ang indifference ay pagkakahiwalay sa masasamang emosyon at maling paghusga na bumabaluktot sa ating katinoan. Sa pakikitungo sa mga toxic na tao, napakahalaga ng pagkakaibang ito. Ang Stoic indifference ay isang malay na desisyon na huwag hayaang itali ang sarili sa negatibong emosyon ng sitwasyon. Halimbawa, isipin mong may pain sa tubig. Tinitingnan mo lang ito ng may malamig na pag-iisip, hindi naaapektuhan ang kapangyarihan nitong galitin ka. Kapag hindi mo ito pinatulan, kusa itong nawawala ng bisa. Kapag hindi mo sinagot ang kanilang mga negatibong komento,
Nawawala ang kontrol nila sa iyo. Dahil walang reaksyon, nauubusan ng gatong ang drama na sinusubukan nilang likhain. Ang susi ay pagiging mulat sa estratehiya. Alamin ang mga palatanda na sinusubukan kang hulihin. Pasaring ba ito? Isang insultong nakabalot sa magalang na mungkahi o isang guilt trip na tinatakpan ng mabuting intensyon. Sa sandaling makilala mo ang paraan nila, nababawasan na ang epekto nito. At dito pumapasok ang tunay na kapangyarihan ng stoic indifference, ang kakayahang umiwas sa emosyonal na bitag. Hindi nangangahulugang kailangan mong maging manhid o walang puso. Itinuturo ng Stoicism ang pagpapalago ng mabubuting emosyon, ngunit tinuturuan ka nitong kumalas sa mga negatibong damdamin na wala kang kontrol at ituon ang iyong enerhiya sa mga bagay na kaya mong hawakan. Sa pamamagitan ng ganitong pananaw, nagiging isa kang payapang tagamasid sa halip na kalahok sa kanilang drama. Ipinapakita mo na hindi ka interesado sa emosyonal na bitag na nilalatag nila. At sa huli, ang nananatili ay ang iyong sariling panloob na kapayapaan. Isang matibay na kanlungan na hindi naapektuhan ng mga bagyong nililikha ng iba. 6. Ang sining ng hindi pagpatol. Isipin mo ang isang taong parang verbal gladiator, isang eksperto sa pang-iinsulto at pasaring, at nabubuhay sa init ng argumento. May mga taong lason sa paligid natin at tila ito ang mundong ginagalawan nila. Ginagamit nila ang salita bilang armas, layuning galitin ka, ipahiya ka, at hilahin ka papasok sa kanilang emosyonal na bitag. Narito ang isang estratehiya mula sa Stoicism na hindi lang epektibo, kundi madalas ding hindi napapansin. Ang sining ng hindi pagpatol. Kapag ito ay ginamit ng may pag-iisip, ang katahimikan ay nagiging makapangyarihang sandata laban sa mapanirang salita. Pinipigil nito ang inaasahang tugon, at sa halip ay binabasag ang dinamikong gusto nilang mangyari. Ngunit ang nakakabinging katahimikan ay hindi madaling gawin para sa lahat. Madalas tayong naturuan na kailangan nating sumagot, ipagtanggol ang sarili o ipanalo ang argumento. Pero itinuturo ng Stoicism ang kahalagahan ng pagpigil sa sarili. Ang katahimikang ipinapamala sa tamang sandali ay tanda ng tunay na kontrol. Para mas maunawaan ang lakas ng hindi pagpatol, balikan natin ang mga isinulat ni Marcus Aurelius, ang kilalang Stoic na emperador ng Roma. Sabi niya, huwag mong aksayahin ang oras sa pagtalakay kung ano ang isang mabuting tao. Maging isa ka. Ang mga taong toxic ay kadalasang umaasa sa paulit-ulit na pattern. Laging negatibo ang tono nila at palaging may inaabangang reaksyon mula sa iyo. Kapag ipinakita mo ang galit, inis o pagdedefensa, para mo na ring pinapakain ang apoy. Ngunit kapag hindi ka tumugon, nababasag ang cycle na ito. Hindi mo sila binibigyan ng emosyonal na tugon na hinahanap nila. Isipin mong parang laban ng tennis. May nagsilbi ng bola ng buong lakas, pero walang tao sa kabilang dulo ng court. Bumagsak lang ang bola sa sahig. Tahimik ang lahat. Sa ganitong pananaw, ang katahimikan ay hindi kawalan. Isa itong mensahe. Isa itong komunikasyong walang salita na nagpapakita ng pagpipigil sa sarili at pagtangging makisali sa negatibong laro nila. Ang mensaheng ipinapadala mo ay hindi kahinaan, kundi lakas. Isang paninindigang hindi mo hahayaang manipulahin ng emosyon ang iyong pagkatao. Ang iyong katahimikan ay salamin ng isang taong stoic, kalmado, makatuwiran, at hindi natitinag sa panlabas na provokasyon. Gayunpaman, kailangan mong maghanda para sa mas matinding pagsubok. Sa una, maaring tumindi pa ang pananalita ng toxic na tao, mas marami pang insulto, mas matinding pang-aasar, lahat para lang makuha ang reaksyon mo. Pero manatili kang kalmado. Manatili sa katahimikan. Tandaan, ang katahimikan ay hindi senyales ng kahinaan.
kundi isang makapangyarihang instrumento na ginagamit ng mga tunay na matatag. Hindi lahat ng sitwasyon ay kayang resolbahin sa pamamagitan ng hindi pagpatol. Ngunit ito ay isang mahalagang sandata sa arsenal ng isang stoic. Maaari nitong mawala ng bisa ang mga taong mapanira, maprotektahan ang iyong panloob na kapayapaan, at ipakita na kontrolado mo ang sarili mong emosyon. Sa pagpili ng katahimikan, nagpapadala ka ng makapangyarihang mensahe na hindi ka magpapadala sa laro nila at hindi ka basta-basta nahuhulog sa mga bitag ng drama at kaguluhan. 7. Limitahan ang iyong pagkakalantad. Isipin mong nasa loob ka ng isang matibay na kuta kung saan maingat mong pinangangalagaan ang iyong kalusugang pangkaisipan sa pamamagitan ng malinaw at mahigpit na mga hangganan. Ngunit kahit gaano katibay ang mga pader na iyon, hindi ka pa rin ganap na ligtas sa mga panganib na mula sa labas. Tulad ng mga mapilit na manlulusob, ang mga taong kontaminado o toxic ay patuloy pa ring susubukang pasukin ang iyong pananggalang. Dito pumapasok ang stoic na prinsipyo ng pagkontrol sa kung ano lamang ang kaya mong kontrolin. Totoo, hindi mo kayang kontrolin ang asal ng ibang tao, ngunit kaya mong piliin kung gaano karaming oras ang gugugugulin mo sa kanila. Isa sa mga pinakaunang linya ng depensa ay bawasan ang interaksyon mo sa mga taong may negatibong impluensya. Kung posible, maglagay ng pisikal na distansya. Pwede mong ipagpaliban ang isang lakad o magalang na lumayo sa isang usapan na hindi makabubuti sa iyo. Tandaan, hindi ito kawalan ng respeto, kundi isang hakbang sa pagprotekta sa sarili. Tulad ng isang stoic na pinuno na hindi basta-basta magpapadala ng kanyang hukbo sa labang hindi naman kailangan. Ganon din, hindi mo kailangang ilantad ang sarili mo sa negatibidad kung hindi ito kinakailangan. Ngunit alam nating hindi lahat ng toxic na tao ay madaling iwasan. Minsan sila ay kasamahan sa trabaho, kamag-anak, o dating kaibigan. Sa ganitong mga pagkakataon, ang emosyonal na distansya ang susi. May ilang paraan upang magawa ito. Una, ayon kay Epictetus, isang kilalang stoic, ang kaligayahan at kalayaan ay nagsisimula sa malinaw na pagkakaunawa sa isa't isa. Sa madaling salita, mahalaga ang mental detachment, ang kakayahang maunawaan ang negatibidad ng iba nang hindi ito hinahayaan, sirain ang iyong pananaw. Obserbahan mo ang kanilang kilos nang hindi ka naaapektuhan. Hindi mo kailangang makisangkot sa kanilang emosyon para lang makiramay. Sa halip, tanawin mo ang sitwasyon ng may objetibong mata, hindi emosyonal. Ikalawa, gamitin ang tinatawag na cognitive reframing, isang teknikang batay sa stoicism. Kapag may kasamahan kang laging nagrereklamo, imbes na madala ka sa kanyang negatibidad, isipin mo na lang, mukhang may mabigat siyang pinagdadaanan. Sa ganitong paraan, nababaligtad ang pananaw at hindi mo hinahayaang kunin ng ibang tao ang iyong emosyonal na balanse. Ikatlo, sadyain mong ituon ang sarili sa mga positibong aspeto ng iyong buhay. Mga hilig na nagbibigay saya, makabuluhang gawain, at mga taong tunay na sumusuporta sa iyo. Hayaan mong ang mga ito ang magsilbing emosyonal na panangga laban sa mga negatibong dala ng iba. Tandaan, hindi kahinaan ang umiwas. Ang paglilimita ng pagkakalantad sa pisikal man o emosyonal na anyo ay isang anyo ng pangalaga sa sarili. Itinuturo ng Stoicism na ang pamumuhay ng may moralidad at katwiran ay mahalaga. Kapag binawasan mo ang oras at espasyong ibinibigay mo sa mga taong sumisira ng loob mo, binibigyan mo ng puwang ang sarili mong panloob na pag-unlad. Isipin mong ang iyong kuta ay pinalilibutan ng malalim na muwat, hindi lang panangga sa katawan kundi pati sa damdamin. Isa itong proteksyon laban sa umaalab na negatibidad ng mga taong lason sa iyong kapayapaan.
8. Bumuo ng iyong suportang sistema. Isipin mong ikaw ang sumbabayad o tagapagbantay sa pasukan ng iyong panloob na kuta. Napalakas mo na ang iyong mga pader sa pamamagitan ng malinaw na hangganan. Natutunan mo na ang sining ng hindi pagre-react. At nabawasan mo na ang iyong ugnayan sa mga taong may negatibong impluensya. Ngunit kahit ang pinakamatapang na mandirigma ay nangangailangan ng isang malakas na hanay ng kapanalig, isang phalanx na binubuo ng mga mapagkakatiwalaang kaalyado. Ang iyong pasupport system ang nagsisilbing Stoic Phalanx Dendrums mo, isang mahalagang bahagi sa pagpapanatili ng iyong panloob na katahimikan habang nakikipaglaban ka sa negatibidad. Ang mga Stoic, lalo na sina Seneca at iba pang pilosopo, ay nagbibigay diin sa pamumuhay na naaayon sa kalikasan. Isa sa mga gabay na prinsipyo nila ang pagpapalibot sa sarili ng mga taong mabuti, positibo at kapareho mo ng mga paniniwala. Sa mga panahon ng pagsubok, sila ang mga taong makikinig sa iyo, magbibigay ng karamatalinong payo, at mag-aalok ng walang sawang suporta. Ang isang malakas na support system ay nagsisilbing panangga laban sa negatibong impluensya ng mga lason sa buhay. Kapag ikaw ay emosyonal na nauubos sa pakikisalamuha sa mga toxic na tao, mahalagang magkaroon ng saligtas na espasyo para mailabas ang iyong saloobin. Ang tiwala sa pamilya o kaibigan ay nagbibigay sa iyo ng lugar kung saan maaari mong pagnilayan ang mga karanasan mo at ipahayag ang iyong mga hinaing. Ang kanilang pangunawa at malasakit ay nagsisilbing paalala na hindi ka nag-iisa sa laban. Madaling wasakin ng mga toxic na tao ang iyong tiwala sa sarili. Ngunit ang iyong mga kaalyado ang siyang paalala ng iyong halaga at kakayahan. Sa tuwing pinanghihinaan ka ng loob, ang kanilang paniniwala sa iyo ay muling nagpapaalab sa iyong determinasyon at nagpapasiklab ng pag-asa. Lalo na kapag banta ng negatibidad ang nais kang patahimikin. Ayon sa mga Stoic, mahalaga ring palibutan ang sarili ng mga huwaran ng kabutihan. Mga taong nagsasabuhay ng mga katangiang nais mong linangin sa iyong sarili. Sa pagmasid sa kanilang lakas, tatag at positibong pananaw, matututo ka ring humarap sa pagsubok ng may karangalan at katahimikan. Ang pagbuo ng isang matibay na support system ay hindi isang beses na gawain, kundi isang tuloy-tuloy na proseso. Kinakailangan mong tuwalagaan ang umiiral na ugnayan ko at hanapin ang mga taong tumutugma sa iyong paniniwala o bitya. Narito ang ilang paraan upang buuin ang iyong phalanx. Maglaan ng kalidad na oras. Makipag-ugnayan ng mas madalas at mas makabuluhan sa iyong mga pinagkakatiwalaan. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng karanasan, pakikinig at pagiging totoo, lalalim ang inyong ugnayan. Sumali sa mga samahan. Maaring ito ay mga club, volunteer groups o online communities na kaakibat ng iyong interes at prinsipyo. Sa mga lugar na ito makakahanap ka ng mga taong tulad mo ng pananaw, isang likas na pinagmumulan ng suporta at inspirasyon. Magpasalamat. Huwag baliwalain ang kapangyarihan ng pasasalamat. Ipaabot sa kanila ang iyong taos-pusong pasasalamat sa epekto nila sa iyong buhay at sa kanilang matibay na presensya o sa tabi mo. Sa pamamagitan ng pagsasaka ng matibay na Stoic Phalanx, nabubuo mo ang isang matatag na panangga laban sa negatibidad ng mga taong may lason sa kanilang ugali. Kapag ikaw ay pinalilibutan ng positibong impluensya, ikaw ay tumatanggap ng lakas, malinaw na pananaw, at bagong pag-asa. Laging tandaan, kahit ang pinaka-secure na kuta ay tumitibay sa tulong ng mga kapanalig sa labas. Ang iyong support system, ang iyong matapat na kaalyado,
ang siyang magsisiguro na ang iyong pampanloob na katahimikan ay mamananatiling ligtas, matatag at hindi magigiba. 9. Bigyang pansin ang pangangalaga sa sarili. Ang pakikipag-ugnayan sa mga taong may lason o negatibong impluensya ay maihahalin tulad sa walang humpay na pag-atake sa gitna ng labanan. Nauubos ang iyong emosyonal na enerhiya at maaring mauwi ito sa matinding pagkapagod. Pagdating sa pagprotekta sa sarili laban sa negatibidad, ang pangangalaga sa sarili ay isang mahalagang bahagi. Katulad ng isang stoic na mandirigmang inuuna ang pag-aalaga sa kanyang mga sugat at paghahasa ng kanyang espada matapos ang laban, dapat ay bahagi rin ng iyong pamumuhay bilang isang stoic ang regular na pangangalaga sa sarili. Isama ito sa iyong pang-araw-araw na gawain at ituring itong isang pamumuhunan para sa iyong kalusugang pangkaisipan. Gawin itong prioridad katulad ng iba pang mahahalagang gawain at itakda ito sa iyong schedule. Ang mga reserbang emosyonal mo ay maaaring muling mapuno at ang iyong kakayahang labanan, ang negatibidad, ay maaaring mapatatag sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan ng pangangalaga sa sarili. Makilahok sa mga aktibidad na nagbibigay sa iyo ng kagalakan. Alamin kung anong mga aktibidad ang tunay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at nakatutulong upang makapagpahinga. Maaring kabilang dito ang mga pisikal na ehersisyo gaya ng pagtakbo o yoga o mga malikhaing gawain tulad ng pagpipinta o pagsusulat. Sa pakikilahok sa mga aktibidad na ito at sa ganap na paglalagay ng iyong sarili sa mga ito, nababawasan ang iyong stress, muling napupuno ang iyong emosyonal na baterya at bumabalik ka sa mundo ng may panibagong lakas at pananaw. Ang mga stoic ay nagsagawa rin ng mga kasanayang katulad ng pagmumuni-muni. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, kalmahin mo ang iyong isipan, kumawala sa negatibong pag-iisip, at makamit ang panloob na kapayapaan. Kapag naging bahagi ito ng iyong regular na pangangalaga sa sarili, nagkakaroon ka ng mabisang kasangkapan upang harapin ang stress at negatibidad, mula man ito sa iyong sarili o sa ibang tao na nakalalason para sa iyo. Humanap ng katahimikan sa kalikasan. Binibigyang diin ng mga stoic ang pamumuhay na naaayon sa kalikasan. Ang paglalaan ng oras sa mga natural na paligid tulad ng paglalakad sa parke o pag-akyat sa bundok ay may malaking epekto sa ating kalusugan at kaligayahan. Kung nais mong mabawasan ang stress, mapabuti ang mood, at magkaroon ng mas malawak na pananaw upang labanan ang negatibidad na dala ng mga taong may lason sa iyong buhay, subukang ilubog ang sarili sa kalikasan bilang isang uri ng preemptive maintenance para sa iyong emosyonal na kalusugan. Isipin ang pangangalaga sa sarili bilang isang practice. Ang isang taong may sapat na pahinga at sentro sa sarili ay mas handang harapin ang mga negatibong damdamin. Tulad ng isang stoic na mandirigmang sinisigurong matibay ang kanyang baluti at matalas ang kanyang espada, maaari mong paunlarin ang iyong emosyonal na katatagan sa pamamagitan ng mga teknik ng pangangalaga sa sarili. Pakinggan ang mga senyales ng iyong katawan. May patuloy na komunikasyon sa pagitan mo at ng iyong katawan. Obserbahan ang mga senyales ng pagkapagod, tensyon, o emosyonal na pagkaubos at bigyang pansin ang mga ito. Huwag maghintay hanggang sa ikaw ay tuluyang mapagod bago kumilos. Isama ang tamang pagkain, sapat na tulog at pagkuha ng pahinga sa araw-araw. Bagamat tila simple, ang mga ito ang bumubuo sa pundasyon ng iyong emosyonal na katatagan. Magtakda rin ng hangganan sa oras na ilalaan mo para sa pangangalaga sa sarili. Kung paano ka nagtatakda ng hangganan sa mga taong may negatibong impluensya,
Ganon din ang dapat mong gawin sa oras para sa iyong sarili. Maaring ito ay sa pagtanggi sa mga kahilingang maaring makaistorbo sa iyong oras ng pahinga o sa pagtatakda ng partikular na mga oras sa araw para sa mga gawaing nakatutok sa self-care. Lagi mong tandaan na ang pag-una sa iyong sariling kalusugan ay hindi pagiging makasarili. Sa halip, ito ay isang pangangailangan upang mapanatili ang iyong emosyonal na katatagan. Maaari kang maging mas malakas at balanseng individual kung isasama mo ang pangangalaga sa sarili sa iyong pamumuhay bilang isang stoic. Tulad ng isang stoic na mandirigmang handang humarap sa anumang kaaway, ikaw rin ay maaaring humarap sa mga hamon ng may mas malawak na pananaw at emosyonal na tatag. Mahalagang tandaan, kapag buo ang iyong emosyonal na enerhiya, mas epektibong naiiwasan ang negatibidad at mas malakas kang makapagbibigay ng positibong impluensya tulad ng pagtatayo ng isang matibay na kalasag laban sa mga taong may lason sa iyong paligid.